po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hayop ka, Chelsea! Sinungaling! Ako, sinungaling? Sino bang magaling umarte sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw? Ako pa ngayon ang masama, Chelsea? Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko dahil inaapi mo ko. Totoo ba yon, Chelsea? Hanggang kailan ba kayo magiging ganito ni Joe? Asawa ko na siya. Hindi mo na siya dapat inaaway. Pamilya na tayo. Pamilya? Kuya, naririnig mo bang sinasabi mo? Dinadramahan ka lang ni Joe. Kung ano-anong kasinungalingan na lang ang pinagsasasabi niya. Naniniwala ka naman. Gusto niya lang tayong magkagulo. Tama na, Chelsea. Pagod na akong intindihin ka. Kabisado ko ugali mo. Hindi ikaw ang tipo na nagpapatalo. Ikaw na ang tumigil, kuya. Puro na lang si Joe ang inaatupag mo. Lagi na lang ang mga gusto niya. Paano naman ang gusto mo? Paano ang pangangailangan mo? Siguro kuya bulag ka kasi mahal mo ang babaeng yan. Pero nakikita kong ginagawa niya. Harap-harapan ka ng inaabuso eh. Mahal ko si Joe. Malapit na kami magkaanak. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang siya? Abandonahin? Galit kong nilingon si Joe. Kitang-kita ko ang palihim niyang pagngisi sa pagitan ng pagkakatitig sa akin ni kuya. Alam kong sinadya niya yon para mas lalong sumama ang loob ko sa kanya. At kung sa akala ni Joe ay magpipigil ako, pues nagkakamali siya. Walang pagdadalawang isip na sinugod ko ang aking hipag. Sinabunutan ko siya at kinalmot. Tila baboy na umatungal si Joe. Naalarma naman si Kuya Arman at hinawakan ako sa braso. Nang makabangon si Joe, agad niya akong sinampal. Mas lalo akong nanggalaiti sa galit. Wala akong kasalanan, pero ako pa ang naging masama. Ang gusto ko lang naman, tahimik na buhay, pero simula nang dumating sa amin ang maldita kong hipag, nagulo na ang lahat. Lalo na at kung makaasta siya, ay ako ang mapang-api, siya ang kawawa. Ako po si Chelsea, 34 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari ilang taon nang nakararaan. Mga 22 years old lang po ako noon. Isa po akong registered nurse sa isang private hospital. Okay na okay po ang sweldo, sakto para makatulong sa gastusin namin ng aking mga magulang. Ang totoo po niyan, hindi naman kami inuobliga ni Mame. Masaya nga sila na maayos na kami sa karir naming napiling at tupagin. Maayos din ang samahan namin ng aking Kuya Arman, nagbago nga lang yun nang dumating sa buhay namin ang kanyang asawa na si Ate Jo. Kuya, salamat naman at umuwi ka rin. Aba, hindi porkit isa ka ng engineer pag-alagala ka na lang. Nag-aalala na kaya sa yung mga magulang natin. Sus, ang sabihin mo lang, namimiss mo na ako, Chelsea. Ganyan ka naman eh. Dinadahilan mo lang sa iba ang tampo mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Marami kong dalang pasalubong para sa'yo. Talaga, kuya? Ang sweet mo naman. Sabi na nga ba paborito mo talaga akong kapatid eh. Ang arte mo talaga kahit kailan. Ikaw lang naman ang kapatid ko. Kuya, parang hindi mo naman ako kilala. Teka, sino siya? Hindi mo sinabi na may kasama ka pala. Tukoy ko sa babaeng kapapasok lang ng aming bahay. May dalang maleta. Mahaba ang banat na buhok, may kapayatan at maputi. Hindi naman siya talaga maganda, pero may kakaiba sa kanya na hindi ko masabi. Siguro dahil tila nangungusap ang kanyang mga mata. Ngumiti ang babae sa akin. Sa halip na gantihan siya, tahimik lang akong nakatitig. Unang kita ko pa lang sa kanya, hindi ko na siya gusto eh. Mahal, bakit mo inakyat yung maleta? Iniwan mo na sana sa babayan. Kaya ko naman bumaba para balikan ang mga gamit natin eh. Okay lang, Arman. Magaan lang naman ito eh. Tsaka di gulong, hindi mahirap hilahin. Siya ba si Chelsea? Kuya, bakit niya ako kilala? Sino siya? Chelsea. Siya ang Ate Jo mo. Mapapangasawa ko. Jo, mahal. Siya naman si Chelsea, ang nag-iisa kong kapatid. Asawa? Nagbibiro ka ba, kuya? Hindi ba't minsan mo nang sinabi sa amin na hindi ka pa magsasettle down? Nagbago na ang isip ko, Chelsea. Napagtanto ko na gusto ko pala magkaroon ng asawa. Lalo na nung makilala ko si Jo. At saka sorry kung hindi ko man lang siya naikwento sa'yo. Hindi ka siguro naniniwala sa love at first sight pero yun talaga naramdaman ko nung una ko siyang makita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni kuya. Hindi ako makapaniwala na ang isang lalaking walang interes sa pagkakaroon ng pamilya ay magbabago ang pananaw sa buhay.
Ilang buwan lang siyang nawala, tapos pag uwi niya sa bahay, basta na lang niyang ipapaalam sa amin na may mapapangasawa na siya. Dahil dito, hindi ako huminto hanggang hindi sinasabi sa akin ni Kuya kung paano niya nakilala si Ate Jo. Sekretary daw ang babae ng may-ari ng kumpanya na gagawa nila ng project. Nagkagustuhan at hindi nagtagal ang ligawan. 3 buwan lang mula nang una silang magkakilala, naging magkasintahan kaagad sila. Muntik na nga raw magkahiwalay eh. Third party ang dahilan. Pero buti na lang, naayos din nila ang problema hanggang sa magkasundo sila na magpakasal na. Nag-propose ka sa kanya, Kuya? Hindi alam nila Mama? Tsaka bakit kailangan niyang sumama sa'yo kung fiancé mo lang siya? Nasaan ang mga magulang niya? Hindi ba dapat at doon muna siya magstay? Sigurado ka ba talagang hindi pa kayo na ikakasal? Live-in pa lang, Chelsea. Pero magpapakasal din kami. Kailangan lang namin magsama na sa iisang bubong dahil buntis si Jo. Medyo sensitive siya sa pagdadalang tao. Kaya kailangan niya na may kasama. Naiiwan ko siyang mag-isa sa bahay eh. Walang mag-aalaga sa kanya. Bakit nga dito, Kuya? Alam mo naman na matanda na sina Mama. Hindi nila kayang mag-alaga. Kaya nga tayo nagsikap na magtrabaho, hindi ba? Para maasikaso natin ang mga magulang natin. Chelsea, nurse ka, hindi ba? Ikaw muna titingin sa ate mo habang wala ako. Huwag ka mag-alala. Mabait naman si Jo at siguradong makakasundo mo. Kahit ayusin mo lang yung schedule mo para mahati-hati sa mga alaga mo bago ka pumasok sa ospital. Huwag kang mag-alala, Chelsea. Tutulong ako sa mga gawaing bahay. Hindi ako magiging pabigat. Kahit buntis ako, kaya ko namang gumalaw. Mahal, sabi nga ng doktor, bed rest ka, hindi ba? Kuya, kina Mama at Papa ka magpaalam. Kung ano ang magiging desisyon nila, okay ako doon. Maliban na lang sa pag-aalaga sa asawa mo. Alam mo naman na may trabaho pa ako, no? Masyado nang busy ang schedule ko. O kung gusto mo, i-hire mo na lang siya ng private nurse. Aminado po ako na may pagkamaldita na ako dati pa, Miss Winnie. Siguro po nasanay lang ako na ako ang palaging napapansin ng mga magulang ko. Madalas wala si Kuya sa bahay. May sarili siyang condo unit sa Maynila. Sa katunayan, once a month lang siya kung magpakita sa amin. Nitong huli, inabot ng 6 months si Kuya bago nagpakita. Gayunpaman, nakakausap namin siya sa phone. Wala ding nababanggit tungkol sa babae niya. Kaya nagulat talaga ang mga magulang ko nang i-anunsyo sa kanila ng kapatid ko na buntis ang ka-live-in partner niya. Naisagawa nga kagad ang preparations para sa kasal. Simple lang naman at mabilisan, ang mahalaga bago maipanganak ang baby, mabigyan na ni Kuya ng apelyido. Maayos namang naidaos ang pag-iisang dibdib ng aking kapatid at ni Jo. Nang maging opisyal na silang mag-asawa, napapansin kong nagdedemand si Ate Jo ng mga gusto niya. Panay ang hingi niya ng kung ano-ano kay Kuya. Minsan pa, narinig ko nga na nag-uusap silang dalawa sa sala isang gabi na nalita ko ng uwi galing sa trabaho. Sige na, mahal. Gusto ko talagang bilhin ng alahas na yun eh. Ilang beses na akong binubulungan ni baby na isuot ang kwintas na nakita natin sa jewelry store nang bumili tayo ng singsing. Mahal, alam kong gusto mo yung kwintas na yun. Pero alam mo namang malaking ginastos natin para sa mabilisang kasal. At saka hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng pera. Alam mo naman na kailangan natin ng panggastos para sa panganganak mo. Arman, akala ko ba mahal mo ako? Para sa kwintas lang, aksayado na kagad sa pera? Hindi naman ako ang may gusto sa kwintas eh. Si baby oh. Paano na lang kapag nakunan ako? Sige, huwag ka na malungkot. Bibiling ko na ang kwintas na gusto mo. Talaga, mahal? Thank you! Tumayo si Ate Jo at hinalikan sa pisngi ang aking kuya. Napairap ako sa labis na pagkairita. May taglay na kaartehan ng aking hipag, Miss Winnie. Pati ba naman alahas paglilihian pa ni Jo? Pwede naman niyang pigilan ang nararamdaman niya. Hindi niya kailangan umastang mayaman. Si Kuya naman, pinakitaan lang ng luha, naawa naman kaagad. Kung tutuusin, hindi birong halaga ang 18-karat gold necklace para paglihian. Walang gana akong pumasok ng tuluyan sa loob ng bahay. Sabay pa silang napatingin sa akin ni Kuya. Ngising aso si John nang batiin niya ako ng magandang gabi. Hindi ako gumanti. Sa halip, dumiretso ako sa kwarto pagkatapos kong tanguan si Kuya. Narinig kong tinawag niya ako pero hindi na ako lumingon pa. Ilang minuto na akong nakakapagpahinga nang makarinig ng mga pagkatok mula sa labas. Nilapitan ko ang pinto tsaka yun binuksan.
si Kuya Arman. Pwede ka ba makausap? Sige po kuya, halika tuloy ka. May problema ba kayo ni Jo? Napansin ko kasi kanina, hindi mo siya binati nung nginitian ka niya. Mukhang nagsimula ang panlalamig mo nung maikasal kami. Halos ayaw mong lumapit sa amin. Nagmamadali ka pang umalis kahit hindi pa tapos yung celebration. Pasensya na po kuya, kilala mo naman ako eh. Hindi ako mahilig sa mga celebration, hindi ba? Tinawag ka ni Jo kanina, pero hindi mo siya pinansin. May problema ka ba sa kanya? Naku, wala po yun kuya. Pagod lang kasi ako sa trabaho. Hindi ka naman ganyan, Chelsea. Alam mo, ikaw ang pinakamasayahing nakabisado ko ugali simula pa pagkabata. Kaya nakakapanibago na hindi mo pinansin ng ate mo. Ano po bang pinupunto nyo kuya? Kailangan po ba talaga napansinin ko si Ate Jo kada minuto na magkita kami kahit sa ang sulok ng bahay na ito? Kuya, hindi po siya bisita dito ah. Ikaw nang nagsabi, miyembro na siya ng pamilya. Asawa mo na siya, kaya kailangan wag na siyang umastang VIP dito sa bahay. Bakit ba ganyan ka umasta kay Jo? Galit ka ba sa kanya, Chelsea? Ako na nakikiusap sa'yo. Iwasan mong magbitiw ng masasakit na salita kay Ate Jo mo. Ayokong ma-stress siya. Makakasama yun sa baby namin. Ang totoo kuya, hindi naman po ako galit sa kanya eh. Pero nang marinig ko ang usapan niyo kanina bago ko pumasok sa bahay, nairita ako. Dapat bang konsintihin mo ang paglilihi niya ng alahas? Nagmumukha na siyang hut-hutere. Kalokohan na ang ginagawa niya. Hayaan mo na. Buntis ang ate mo. Bigyan na muna natin ng pagkakataon. Sa tingin mo ba bibigyan kanya ng pagkakataon kapag naubos na ang pera mo, kuya? Nako, wag mo po sanang mamasamain ang sasabihin ko, kuya ha. Pero kung mahal ka talaga ni Ate Jo, kaya niyang intindihan ko anong sitwasyon niyo bago siya manghingi ng kahit na ano sa'yo. Hindi nakasagot si Kuya Arman sa sinabi ko. Umiral na naman ang pagkamaldita ko, pero hindi para mang-away o insultuhin ng kuya ko. Kailangan ko rin siyang pagsabihan na kung lagi niyang pagbibigyan ng lahat ng hinihingi ni Ate Jo, siya din ang mahihirapan. Siya kasi ang nagtatrabaho eh. Napansin ko rin na aapektuhan ng pagkilos ni kuya dahil sa kaartihan ng kanyang asawa. Panay ang utos ni Ate Jo ng kung ano-ano at halos ubusin niya ang pera ni kuya sa kabibili ng mamahaling bagay. Kapag hindi na ibibigay ang kanyang gusto, nagwawala, nagdadabog, at ang kapal pa ng mukha niyang pagsarahan si kuya ng pinto sa sarili niyang kwarto. Ewan ko nga ba kung bakit natitiis ni kuya na tratuhin siya ng ganyan ni Jo. Gusto kong kausapin si kuya pero sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon, lumilihis naman siya sa ibang topic. Naiinis tuloy ako. Pati nga sa kaibigan kong si Third na ikwento ko ang mga hinaing ko. Unang kita ko pa lang kay Ate Jo, mabigat na ang loob ko sa kanya. Parang inuuto niya lang si kuya eh. Hingi siya ng hingi ng mga mamahaling bagay. Kapag tinatanggihan, nagmamaktol. Masahol pa siya sa anak mayaman na spoiled brat. Sigurado ka bang hindi ka lang nagsiselos dahil nasa kanya na ang atensyon ng kuya mo? Excuse me, bakit ako magsaselos? Kaya ko naman bilhin ng mga bagay na binibili ni kuya para sa babaeng yun ano? Alam ko, pero hindi ba? Malapit kayo ng kuya mo. Palagi niyang pinapakita na importante ka sa kanya. Alam mo naman ang ibig kong sabihin eh. Baka nagtatampo ka lang. Hindi ako nagtatampo, okay? Hindi ko gusto na inuubos ni kuya ang savings niya para lang sa kapritsyo ng asawa niya. Kakakasal pa lang nila eh. Tapos umaasta na siyang milyonarya. Si kuya naman walang sinabi. Bigay lang ng bigay. Ilang taon na siyang nagtatrabaho at nagsisikap. Tapos wawaldasin lang ng walang yang babaeng yun. Kilala mo ako, Third. Alam mong hindi ako mabait. Lalong hindi ako mahilig mang-uto. Sinasabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin kahit pa masakit yun sa pandinig ng pinagsabihan ko. Oo na. Pero bakit mo ba kinikwento sa akin ang lahat ng to? Natural, dahil best friend kita. At sa ating dalawa, ikaw ang magaling mag-obserba. Sa tingin mo ba mahal ni Ate Jo ang kuya ko? Iba kasi talaga ang kutob ko sa kanya eh. Ayoko din na husgahan siya ng biglaan dahil yun ang nakikita ko. Kailangan ko ng opinyon ng iba at sa'yo manggagaling yun. Hindi ko masasagot yan. Alam mo naman na hindi ko pa nakikilala ang hipag mo eh. Hindi naman ako naimbitahan sa kasal nila. Maliban na lang kapag nakita ko siya o nakausap. Gusto kitang isama sa bahay. Pwede mo bang obserbahan si Ate Jo? Ano, game ka? Mabuti na lang napapayag ko sa gusto ko si Third. Pareho po kaming nurse, Miss Winnie. Sa isang private clinic siya nagtatrabaho.
Kadalasan, kinukuha siyang private nurse. Mas malaki daw ang income at may tip pa galing sa mga satisfied na kapamilya. Ang maganda pa, hawak niya ang kanyang schedule kaya ng mga sandaling yon wala pa siyang kailangan bantayan. Ang huling pasyente niya ay dinala ng mga kaanak sa Amerika para doon ipagamot. Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Aasta akong makikipaglapit kay Joe? Oo nga sabi, para mas mabantayan mo siya. Sige, basta kapag may nakuha akong ebidensya na tama ang hinala mo, ililibre mo ako ng fried chicken ha? Promise, third, kahit isang dosenang fried chicken pang hingin mo sa akin. Ayun! Ha, siya, ano pang hinihintay mo? Halika na, simulan na ang trabaho. Day off ko naman ang araw na yon kaya hindi ako umalis ng bahay. Bandang 8:00 ng umaga, dumating si third may dalang baked macaroni at mamahaling chocolates. Tinaasan ko siya ng kilay nang makapasok siya sa bahay at iniabot sa akin ang mga yon. Sakto naman na nakamasid sa amin si Ate Jo na nasa sofa kaya naman sinadya kong hinaan ang boses ko. Hi third, ang aga mo namang dumalaw. Oo, day off mo ngayon kaya naisip kong dalhan ka ng pagkain. Matagal na tayong hindi nakakagala, hindi ba? Saka pwede ba namang hindi ko kumustahin ang best friend ko? Heto nga pala oh. Wow, luto ba to ni tita? Oo, kilala mo naman si Mami. Kapag alam niyang ikaw ang pupuntahan ko, nagluluto ka agad. Tapos ang daming ipinapadala. Kulang na lang, pati kaldero namin bigay niya sa'yo eh. Hindi mo naman masisisi si tita no? Palibhasa, kuripot ka kahit sa mga kaibigan mo. Ikaw kaya ang madalas na magpalibre. Nagiging galante ka lang tignan dahil si tita ang nag-aayos ng mga dadalhin mo. Ikaw name-personal ka na. Oo nga pala. Nasaan na ang hipag mo? Nasa sofa. Pasimple ka lang huwag mong ipapahalata na nakatingin ka sa kanya. Sige. Naglakad kami sa mismong harapan ni Ate Jo. Hindi ko man lang siya nilingon kahit nagtangka siyang ngitian ako. Hindi ko rin ipinakilala sa kanya si Third. Kabastusan man na matatawag pero gumagaan ang loob ko kapag nakakaganti ako sa kanya sa simpleng paraan. Maya-maya pa, huminto ako at binuksan ang foil na nakarap sa Bake Mac. Napakabango. Halika, dalhin natin to sa kusina. Doon natin lantakan. Busog pa ako eh. Pero baka pwedeng maki-CR na lang muna. Oo naman, basta yung usapan natin ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutan. Ako nang bahala. Tumalikod si Third at nagpunta kagad sa CR. Naiwan ako sa kusina at tinitikman ang pagkaing dala ng aking kaibigan. Siya namang pagsulpot bigla ni Ate Jo. Anong usapan? Excuse me? Narinig ko kayo ng kaibigan mo eh. May usapan kayo? Tungkol saan? May kinalaman ba sa akin yan? Wow, bakit ba sumasabat ka sa hindi mo naman usapan? At bakit ka naman namin pag-uusapan? Sorry, na-curious lang ako sa pagkaing dala ng friend mo eh. Tapos pagpasok ko dito, naaamoy ko ang Bake Mac. Favorite ko kasi yan eh. Pwedeng humingi? Oo naman, kumuha ka na lang ng plato. Kumuha ka hanggat gusto mo. Hindi ba pwedeng pagsilbihan mo ako? Ikuha mo na lang ako ng plato. Binili naman ako ng kuya mo sa'yo eh. Nag-iinarte ka ba? Hindi kasi bagay eh. Isa pa, hindi ka batang walang muwang sa mundo para ikuha ka ng plato lalo na't nasa likuran mo lang naman yon. Ay gusto ko kasi ipaghain mo ko. Nasanay na akong pinagsisilbihan ng kuya mo eh. Ano? Nasa likod mo lang ang lagayan no? Ang lapit nga lang sa'yo. Tapos ako pang kukuha? Excuse me, hindi ako si kuya. Ang sabi ng doktor, kailangan ko ng bed rest. Ayoko naman na may mangyaring masama sa anak ko kaya kailangan mo akong pagsilbihan. Uminit ang ulo ko sa sinabi ni Ate Jo. Or mas mabuting tanggalin ko na ang ate dahil hindi naman siya karespe-respeto. Kukuha lang ng plato, makakasama ba yun sa anak niya? Namewang ako at pilit na kinalma ang aking sarili. Sinamaan ko siya ng tingin tsaka nagsalita ulit. Hindi ba parang masyado ka naman yatang overacting sa pagpapasilbi sa akin? Kayang-kaya mo namang kumuha ng plato eh, lalo na't magaan lang yon. Bakit kailangan mo pang iutos? Isa pa, hindi mo ako kasambahay. May mali ba sa sinabi ko? Gusto ko lang naman na itrato akong prinsesa ng lahat ng taong nakapaligid sa akin, kagaya ng ginagawa ng kuya mo. Pwes, para sa kaalaman mo, wala kang trono.
Lalong wala kang korona sa pamamahay na to. Temporary nga lang ang pagtira mo dito, hindi ba? May sarili kayong matitirhan ng kuya ko. Wala akong magagawa kung gusto mo siyang alilain. Tanga siya sa pagsisilbi sa isang gagang katulad mo. Pero wag mo akong idadamay sa kalokohan mo, ah. Hindi ako nadadala kahit ano pang sabihin mo. Kaya wag kang umastang kung sino. Pwede kitang isumbong kay Arman. E di isumbong mo, dyan ka naman magaling eh. Kung ayaw mong kumuha ng plato, wag kang kumain. Padabog kong kinuha ang lagayan ng Bake Mac, sabay hablot ng plato at dinala yon sa kwarto ko. Gigil na gigil ako sa naging sagutan namin ng babae. Gusto ko siyang saktan pero hindi pwede. At sa ikli ng eksenang yon sa pagitan namin, alam ko na kagad na may mali sa kanya. Siguradong hinding-hindi kami magkakasundo kahit kailan. Sinundan ako ni Third pagpasok ko sa kwarto. Iiling-iling ang lalaki nang maupo sa paanan ng kama. Titingin sa akin, mamaya ay kakamot ng ulo. Itinaas ko ang aking kilay at tinignan siya. Ilang sandali pa, nilantakan ko ang pagkaing dala niya. Sa pagitan ng pagnguya, nagtanong ako sa kanya. May sasabihin ka ba? Tama ka. May pagkamaldita nga ang hipag mo. Masahol pa sa'yo eh. Narinig mo ang usapan namin? Oo naman. Plano natin, babantayan siya, hindi ba? Hindi ko na maakalain na mag-aaway kayong dalawa. Babantayan, as in magmamasid, hindi aalalayan. Bakit hindi ko siya aawayin napaka-arte niya? Akala niya kung sino siya. Nakikitira nga lang siya dito sa bahay eh. Itsura pa lang niya, mukha nang hindi mapagkakatiwalaan. Paanong hindi nakita ng mga magulang mo ang ugali niya? Magaling siyang umarte. Kung nakita mo lang kung paano siya dumiskarte sa kuya ko para mabili ang alahas na gusto niya ay mapapamura ka sa inis. Kapag kaharap naman niya ang mga magulang ko, akala mo birhen, hindi makabasag pinggan. Pero kapag ako ang kaharap niya, nakikita ko ang pagiging demonyita niya. Nakakairita naman talaga ang ganyan. Umaasta siyang mayaman pero umaasa lang naman siya sa pera ng asawa niya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan niyang hut-hutan si Kuya Arman? Eh hindi ba? Kung ano ang meron sa kuya, sa kanya na rin. May balak ba siyang hiwalayan ng kuya mo? Nakakaduda lang talaga ang mga kilos niya. Ano kaya ang pwedeng gawin para matigil ang kahibangan niya, no? Hindi naman ako papayag na basta na lang niyang apihin ng kuya ko. Suggestion ko lang, pabayaan na muna natin siya sa ngayon. Kailangan maging mas maluwag siyang ipakita ang tunay niyang kulay bago tayo mag-isip ng plano para i-booking siya kay Kuya Arman. Malay naman natin, may ibang rason ang paglilihi niya sa mga mamahaling bagay. Aba, bihira lang ang ganyan ha. Kadalasan, sa pagkain lang naglilihi ang babae o di kaya ang mismong mister niya. Kung naglilihi naman siya sa ginto, baka mamaya magmukhang kwintas ang anak niya kapag ipinanganak. Baliw ka rin talaga, no? Pero may punto ka eh. Ilan na rin sa mga kasamahan kong nurse ang nagsipag-asawa. Kabisado ko sila kapag naglilihi. Minsan nga, mga artista o magagandang tao ang pinaglilihian nila. Hanggat maaari, wag mo na muna siyang patulan. Hindi niya pwedeng malaman na may binabalak tayo laban sa kanya. Tumango ako at naisip na tama nga naman si Third. Kailangan muna naming mas makita pa ang tinatagong ugali ni Joe para naman kapag nagprangkahan na, masabi ko na kay kuya ang mga maling gawain ng asawa niya. Ilang oras pang nanatili si Third sa kwarto ko hanggang sa magpasya na siyang umuwi. Inihatid ko siya sa gate tsaka bumalik sa loob ng bahay. Bago pa man ako makaakyat sa hagdan, sinalubong ako ni Joe. Nanguuyamang tingin sa akin ng babae. Ang sweet niyo naman mag-best friend. Allowed pala siyang pumasok sa kwarto mo kahit kadalaga mong tao. Buti hindi nagagalit ang mga magulang mo, no? Oo nga eh. Huwag kang mag-alala. Open-minded ang mga magulang ko at may tiwala sila sa akin. Eh ang magulang mo, kagaya din kaya ng sa akin? Kita mo napilitan si kuya na i-live-in ka kasi nagpabuntis ka sa kanya eh. Tapos nagdemand ka pa ng kasal. Ang lagay parang pinikot mo lang ang kuya ko. Apat! Ayusin mo ang pananalita mo, babae ka ha? Matalim ang dila mo. Baka sampalang abutin mo kapag ipinaabot ko to kay Arman. Eh di sabihin mo, paulit-ulit ka no? Kanina ka pa nga nagbabanta na isusumbong mo ko eh. Gawin mo na kaya ngayon bago mo makalimutan. Mukha ka pa namang nag-uulyanin. May araw ka rin sa akin, maldita ka! Hihintayin ko ang araw na yan. Tsaka wag mo akong pagbabantaan. Hindi ako natatakot sa'yo.
Nakangisi kong sambit tsaka siya tinalikuran. Sabi ko naman, Miss Winnie, hindi ako nagpapaapi kahit kanino, lalo na sa mga taong umaastang higit pa sila sa akin. Kahit ilang beses akong insultuhin ni Jo, siya na nga ang magsasawa sa kakaganti ko. Kaya naman hindi na ako nagulat nang kausapin ako ni Kuya Arman pagkatapos ng hapunan. Chelsea, bakit mo naman inaway ang ate mo? Nagsumbong siya sa akin kanina. Sabi niya, nagalit ka nang manghingi siya sa dalang pagkain ng kaibigan mo. Pinagdabugan mo raw siya at dinala ang pagkain sa room mo. Seryoso ka ba talaga, Bunso? Makikipag-away ka dahil sa pagkain? Yan bang sinabi niya sa'yo, Kuya? Kahit sa version ko at ni Third, ibang ginawa niya. Umasta siyang amo sa bahay na ito at ako ang kasambahay niya. Saan mo ba napulot ang babaeng yan, Kuya? Binabalaan kita. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa ate mo. Alam mo bang kaya ko siya dinala rito sa bahay? Dahil inaapi siya sa kanila. Lalo na ngayon dahil buntis siya. Laging pinamumukha ng mga magulang niya na wala siyang kwentang anak porke hindi na siya makatulong sa pangangailangan nila. Yun na nga, Kuya. Nandito siya dahil pinanindigan mo ang pananagutan mo sa kanya. Ang sa akin lang, wag naman po sana siyang aabuso. Kapatid mo ako, Kuya. Hindi kasambahay ng babaeng nabuntis mo. Chelsea, asawa ko si Jo. Baka nakakalimutan mo. Ang tanong, Kuya, tinatrato ka ba niyang asawa? Padabog na iniwan ko si Kuya at isinara ang pinto ng aking kwarto. Alam ko naman na hindi ko siya dapat sinasagot-sagot pero hindi niya kasi pinakikinggan ng totoong storya. Basta na lang siyang naniniwala sa mga kwento ni Jo. Basta na lang niyang pinagtatanggol ang sinungaling niyang asawa nang hindi ako hinihinga ng paliwanag. Wala naman akong pakialam kahit ipaligo pa niya ang Bake Mac na ipinagdamot ko sa kanya. Ang sa akin lang, matuto siyang lumugar. Hindi lahat ng tao kaya niyang paikutin sa palad niya, lalo na ako. Nang mga sumunod na araw, maaga akong naghanda para sa pagpasok sa trabaho. Wala naman kaming gaanong pasyente sa ospital pero mas nakakahinga ko ng mas maluwag kesa sa loob ng bahay namin. Mas pipiliin ko pang makasama ang masusungit kong pasyente at mag-rounds hanggang hapon. Paalis na ako nang makasalubong ko si Kuya Arman. Halata ang pagkataranta sa mukha niya. Oh, Kuya, anong problema mo? Para kang nakainom ng suka Namumutla ka. May importante ako meeting kasama ang architect at foreman ko. Hindi ako pwedeng mag-absent. Masama ang pakiramdam ni Jo. Pwede bang ikaw na muna magbantay sa kanya? Ano? Hindi pwede, Kuya. Alam mo naman na may trabaho ako. Ilang oras lang naman ako mawawala, Chelsea. Pagkatapos ng meeting, uuwi agad ako. Tumawag ka na lang muna sa ospital. Ipaalam mo muna sa kanila na malilate ka. Papayag naman sila doon, hindi ba? Madalas ka namang ginagabi dahil na din sa kanila. Huwag mo naman akong tanggihan ngayon. Kuya! Please, para naman to sa kinabukasan na magiging pamangkin mo Wala akong nagawa nang hilahin na ako ni Kuya paakyat sa kwarto nila. Binuksan niya ang pinto at naabutan si John na nakahiga sa kama. Bilang nurse, kabisado ko na ang itsura ng taong masama talaga ang pakiramdam. Hindi ko yun nakita kay Joe pero hindi ako nagsalita. Mahal, huwag ka munang babangon ha. Nandito naman si Chelsea para alagaan ka Kung hindi lang sana importante ang meeting ko ngayon, talagang hindi ako pupunta. Naiintindihan kita, mahal. Kaya ko naman ang sarili ko Tsaka mukhang may trabaho si Chelsea. Ayoko naman na magalit siya sa akin. Mamaya na siya papasok pagka-uwi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi siya magagalit sa'yo. Okay lang ba sa'yo, Chelsea? Bunso? Umalis ka na, Kuya. Huwag ka sanang magtatagal Sayang ang sweldo ko kung papatay-patay ako sa trabaho. Umalis na si Kuya pagkatapos naming mag-usap. Ang balak ko sana iwanan si John ng kamilang dalawa sa kwarto. Halata naman kasi na nag-iinarte lang siya Gusto niyang gawing miserable ang buhay ko. As if naman magpapaape ko sa kanya. Napataas ang kilay ko nang tawagin ako ni Joe pagkakita niya sa akin na pinipilit ng isara ang pinto. Chelsea, saan ka pupunta? Hindi ba't babantayan mo ako? Dito ka lang sa kwarto. May iuutos ako sa'yo mamaya Ayoko mapao sa katatawag sa'yo. Hindi ako pwedeng bumangon, baka malaglag ang baby ko. Hindi ka batang bagong panganak para kailangan ka pang asikasuhin. Magtawag ka na lang kung manganganak ka na o kung sasakit ang tiyan mo.
Iniinsulto mo ba ako? 3 buwan pa lang ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi pa ako pwedeng manganak. Tama ka. Hindi ka pwedeng manganak kaya wag kang umasta na lalabas na ang bata sa sinapupunan mo. Ang arte-arte mo tapos lolokohin mo lang ang kuya ko? Sa tingin mo ba mauuto mo ko? Nagkakamali ka? Talagang maldita ka, no? Sinasagad mo ang pasensya ko. Nakita kong masigla pa sa kalabaw nang bumangon sa kama si Joe at sinugod ako. Tama po, Miss Winnie. Siya pa ang umatake sa akin at sinampal ako. Nabigla ako at nag-init ang ulo. Gustong-gusto ko siyang patulan pero naisip ko, hindi patas lalo na't may laman ang sinapupunan niya. Kaya naman itinulak ko siya, sapat lang para makabalanse siya sa pagtayo. Hinawakan ko ang kanan niyang braso, tsaka siya masamang tinitigan. Lumalabas din ang totoo. Nagdadrama kang may sakit para lang masunod yung kapritsyo mo. Ang kapal naman ng mukha mong gawin akong bantay mo, no? Yun naman talaga ang dapat eh. Tsaka wala ka namang karapatang magreklamo sa mga utos ni Arman. Asawa niya ako. Kapag sinaktan mo ako, sisiguraduhin ko na makakarating ito sa kuya mo. Kapag nangyari yun, luluhod ka sa akin at susundin mo ang lahat ng gusto ko. Hindi ka rin pala abusada. Assuming ka rin. Para malaman mo, hindi ikaw ang prinsesa sa pamamahay na to. Sampid ka lang. Binuksan ko na ang pinto at lumabas. Kapag ganito lagi ang ugali ng taong bubungad sa umaga ko araw-araw, siguradong lalo akong maiimbierna. Kaya mas mabuti pa, ituloy ko na ang pag-duty ko at iwanan na siya. Chelsea? Saan ka pupunta? Chelsea! Aalis na. May trabaho pa ako, no? Isa pa, nagpapanggap ka lang naman na may sakit eh. Ibig sabihin, kaya mo ng sarili mo. Hindi ka aalis. Wala akong mauutusan dito sa bahay. Wala kang magagawa at wala akong pakialam. Isusumbong kita sa asawa ko! Kahit magpakamatay ka pa ngayon, mas matutuwa pa nga ako eh. Tutuhanin mo sanang pagpapanggap mo, baka sakali maawa pa ako sa'yo. Gigil kong wika sabay alis. Kahit galit ako sa kanya, ibinilin ko sa kasambahay para tignan-tignan ang kanyang kalagayan. Utusan na ni kuya ang iba, wag lang ako. Dahil hindi ko maipapangako na hindi ko malalamuko sa bibig ng malditang babae, oras na magpang-abot kami ulit. Salamat sa Panginoon at lumipas ang buong araw na wala namang nanggulo sa akin sa trabaho. Ni hindi ako tinext o tinawagan ni kuya. Kahit papaano, marunong naman palang umako si John ng kanyang kasalanan. Kaso lang nagbago ang paniniwala kong yun nang pagdating ko sa bahay ay saktong narinig ko ang pagsusumbong ng maldita kong hipag sa kapatid ko. Hindi ko akalaing iiwan ako ni Chelsea dito sa bahay, mahal eh. Nahihirapan tuloy akong gumalaw. Alam mo naman na hindi ako pwedeng ma-stress. Pati nga pagkain ko, kailangan ko pang bumaba sa kusina para kumuha. Sumasakit ang tiyan ko kapag gumagalaw. Si Chelsea talaga oh. Sinabihan ko na nga na huwag kang pababayaan eh. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya kapag nagkita kami. Wag na, mahal. Halata naman na ayaw sa akin ng kapatid mo eh. Madalas niya akong pagsungitan. Iniirapan pa nga niya ako kapag nahuli niya akong nakatingin sa kanya eh. Tsaka may mga panahon na sinasadya niyang magdabog kapag inuutusan mo siyang alalayan ako. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga ginawa niya sa'yo, okay? Hindi naman talaga likas na masungit si Chelsea. Kailangan ko lang siyang kausapin. Sinabi niya sa akin na matuto daw akong lumugar dahil sampid lang ako sa bahay niyo. Wala raw akong karapatang pagsabihan siya. Paano ako magiging close sa kapatid mo kung ganyan siya sa akin? Nananadya na talaga si Chelsea. Palibhasa, spoiled siya ni na mama at papa. Kaya kung umasta, parang kaya niyang kontrolin ang lahat. Ay, hayaan mo mahal, kakausapin ko siya. Hindi ako papayag na ganito kanya itrato. Napaismid ako at ikinuyom ang mga palad. Magaling talagang gumawa ng kwento si Joe. Oo at totoo ang ilan sa mga sinabi ko sa kanya. Pero ang paraan ng pagsusumbong niya, nakakairita. Pinapalabas niya na ako talaga ang likas na masama. Dahil sa inis, bumuelta ako paalis ulit ng bahay. Salamat na lang at malapit lang sa amin ang tahanan nila Third, kaya pwede akong makitulog sa kanila. Ayoko munang makita si kuya. Pagod ako at kailangan kong magpahinga. Siguro bukas kapag papasok na siya sa trabaho, pwede na akong umuwi sa aming bahay. Mabuti na lang gising pa si Third nang kumatok ako sa bahay nila. Oh, Chelsea,
Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pwede bang dito muna ako makitulog sa inyo? Ayoko makausap si kuya eh. Naiinis ako kay Jo. Kung ano-ano na lang ang sinusumbong niya kay kuya. Halika, pasok ka. Ano ba kasi ang nangyari? Ang gusto ni kuya, bantayan ko raw ang bruhang asawa niya. Nahuli ko nagpapanggap lang na may sakit si Jo. Gusto ba naman akong alilain? Alam mo naman na matatanda na sina mama at papa. Kaya ayokong bigyan pa sila ng sakit ng ulo. Hanggat maaari, sinasarili ko na lang ang pagkairita ko sa ipokritang babaeng yon. Kaso si kuya, lahat na lang ng sabihin ni Jo pinaniniwalaan niya. May tinatago ngang kasamaan ng hipag mo. Ano kaya kung solusyonan na natin yan? Anong klaseng solusyon naman? Ipakulam natin si Jo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Third. Hindi ko akalaing sa taglay niyang tindig at propesyon, naniniwala siya sa kulam. Gayunpaman, interesado ako sa mga sinabi sa akin ng lalaki. Siguro nga kailangan kong gamitan ng itim na mahika ang maldita kong hipag para naman matuto siya ng leksyon. Ano? Payag ka ba? Sigurado ka ba dyan? Gusto nga kitang tulungan, hindi ba? Ngayon na ang tamang oras. Sige, saan naman tayo maghahanap ng mangkukulam? May kilala ko, si Aling Rona. Matagal na siya nangungulam. Sa katunayan, nagawa nga niyang patayin ang manluloko niyang asawa dahil dun eh. Legit ba yan? Baka naman kung anong klaseng kulam lang ang gagawin niya, ha? Hindi. Magaling siya, sigurado ko. Minsan ko nang nakita kung paano siya magtrabaho. At ang masasabi ko lang, effective ang mga sumpa niya. Kung ganun, samahan mo ko bukas. Makikipag-usap ako sa kanya. Oo, walang problema. Pero bago yun, kumain na muna tayo bago ka magpahinga. Napangiti ako at nagpasalamat sa kanya. Mabuti na lang talaga may kaibigan akong kagaya ni Third, nakahandang tumulong sa akin. Kinaumagahan, umuwi ako sa bahay. Sa harapan pa lang ng gate nakaabang na si Jo. Nakangisi, tila ba may pinaplanong hindi maganda. Tinaasan ko siya ng kilay nang papalapit na ako sa kanya. Pagpasok ko sa may pinto, nagmamadaling sumugod sa akin ang maldita kong hipag. Mahal! Mahal, nandito na ang kapatid mo! Nandito na si Chelsea! Ano bang problema mo? Humanda ka sa kuya mo. Mananagot ka sa kanya dahil sa ginawa mong pang-iiwan sa akin kahapon. Wow! Ako pang may kasalanan sa pang-iiwan ko sa'yo? Ginagawa mo lang naman kaming tanga ni kuya eh. Mag-isip ka nga. Chelsea! Ano kuya? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga sinasabi ng babaeng yan. Kuya, inuuto lang tayo ni Jo. Hindi mo lang nakikita pero nagsasakit-sakitan lang siya. Gumagawa ng paraan para maging tayong dalawa mag-away. Pati ba naman sa harapan ko? Sisiraan mo ang asawa ko? Hindi ko siya sinisiraan, kuya. Ang sa akin lang, huwag mo naman sanang paniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Ang hirap kasi sa'yo eh. Konting iyak at lambing lang ng babaeng yan, bumibigay ka na. Tama ba naman na maglihis siya sa alahas? Tama ba na kung ano-ano ang inuutos niya susundin ko? Ate mo siya. Dapat mo siyang igalang. Wala akong nakikitang katangian niya na dapat igalang. Nagalit si Kuya Arman sa sinabi ko. Marahas niya akong sinampal. Dahil sa ginawa niya, umatungal ako at lumayo sa kanya. Dinuro ako ni Kuya kung ano-ano pa ang mga sinabi niya sa akin na hindi ko na malinaw pang narinig. Mas nangibabaw na kasi ang galit ko sa asawa niya. Dahil doon sinugod ko si Jo. Sinampal ko din ang babae, sinabunutan. Lumaban siya at nakipagsagupaan sa akin. Todo awat si Kuya pero hindi ako nagpapigil hanggang sa mapahiga sa sahig si Jo. Sumigaw siya, humingi ng tulong kay Kuya pero may natuklasan ako. Nalilis kasi ang bestidang suot niya hanggang bewang. Kaya malinaw kong nakita ang animo makapal na bagay na gawa sa silikon nakadikit sa may puso niya para magmukhang maumbok ang kanyang tiyan. Galit ko itong hinila at itinaas kaya nahinto si Kuya sa paglapit sa amin. So ngayon, nabuking din kita. Jo, anong ibig sabihin yan? Magpaliwanag ka na, bruha. Ako pang pinalalabas mong masama, ah? Sino ngayon ang sinungaling sa ating dalawa? Jo, anong ibig sabihin yan? Arman, huwag kang sumigaw. Natatakot ako. Napaatras ako ng gigil na hinablot ni Kuya ang hawak kong pantakip sa tiyan at hinila ang kaliwang braso ni Jo. Nanginginig sa sobrang pagpigil ng emosyon si Kuya.
Si Joe naman namumutla, parang hindi makapaniwala na wala na siyang malulusutan pa dahil sa kagagahan niya. Hayop ka, Jo. Niloko mo ko. Kung ano-ano pa ang sinakripisyo ko, maibigay lang ang gusto mo. Bakit kailangan ka maglagay ng ganito? Nasaan ang bata sa sinumpupunan mo? Buntis ka na, hindi ba? Buntis ka na eh! Binigyan mo ako ng pregnancy test kit na may positive na resulta. Ano nangyari sa bata? Sumagot ka! Arman, pasensya na. Kailangan kong magsinungaling para ituloy mo ang pangako mo sa akin na kasal. Patawarin mo ako. Walang hiya ka. Anong kasalanan ko sa'yo para lukohin mo ako ng ganito? Pinatawad na kita nung magkasintahan pa lang tayo. Binigyan kita na second chance kahit alam kong may iba kang nilalandi maliban sa akin. Pinakasalan kita! Nang malaman kong buntis ako, hiniwalayan ko ng lalaking yun. Lumapit ako sa'yo para ipaalam ang sitwasyon ko. Pero nakalimutan mo na ba? Ayaw mong akuin ang obligasyon mo noon. Ayaw mong tanggapin ang anak natin. Kaya ano? Anong ginawa mo? Pinalaglag ko ang sanggol. Nagawa mo yun? Walang iya ka! Pinatay mo sarili mong anak! Naging desperada na ako. Akala ko hindi mo ako pananagutan Kaya ako nagawa ang bagay na yun. Pinalaglag mo na, pero umaarte ka pa rin normal? Anong klaseng tao ka? Nasikmura mong pumatay ng inosenteng bata dahil lang sa kapritsyo mo. May lalalaman ka pang paglilihi kung ano-anong mamahaling gamit pang hiningi mo sa akin. Saan mo dinala yung mga alahas na binili ko para sa'yo? Sumagot ka! Napaigtad ako sa gulat nang makitang sinampal ni Kuya Arman si Joe. Kaagad na namula ang pisngi ng babae. Humarap sa akin si Joe, hindi malaman ang sasabihin. Maya-maya ay lalapit na naman kay Kuya Arman, luluhod tapos hahawakan ng kamay. Arman, patawarin mo na ako. Sanggol lang yun. Pwede tayong gumawa ulit. Sanggol lang? Nababaliw ka na ba? Buhay ang pinatay mo. Tapos kung makapagsalita ka, parang bagay lang na sinira mo. Arman naman, nagpapaliwanag nga ako, hindi ba? Intindihin mo naman ako. Galit na iwinaksi ni Kuya ang kamay ni Joe. Humagulgol ang babae pero tinalikuran siya ni Kuya. Ako naman, tahimik pa rin nakatingin sa kanila. Hanggang sa lumingon sa akin si Joe. Galit na dinuro niya ako tsaka dahan-dahan na lumapit. Kasalanan mo to, Chelsea! Kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ni Arman ang sikreto ko! Wala kang magagawa. Alam na ni Kuya ang tinatago mo. Ang kapal naman ng mukha mo para lokohin kami. Umangat ang kamay ni Joe. Sasampalin na sana ako pero kaagad akong nakaiwas. Mabilis kong nasangga ang kamay niya. Baliw ka rin ano? Mananakit ka pa kahit na may kasalanan ka na nga? Chelsea, iwan mo muna kami. Mag-uusap kami ng masinsinan ng manloloko kong asawa. Kuya, hindi pa naman huli ang lahat. Ilang buwan pa lang kayong nagsasama. Pwede mo pa siyang iwanan. Mas mabuti nga palayasin mo na siya para naman makahinga ka na ng maluwag. Hindi yung palagi ka na lang namumroblema dahil sa kagagahan ng babaeng akala mo minahal ka pero pera mo lang palang mahalaga sa kanya. Inismiran ko pa si Joe bago ko sila iniwan. Sasama na sana ang loob ko kay Kuya kaso lang naawa ako sa kanya. Hindi naging madali ang natuklasan niya tungkol sa babaeng mahal niya. Muli kong ikinuwento kay Third ang nangyari sa bahay. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni John na lokohin ang kuya ko. Ang swerte niya nga no, kung ano-ano ang mga pinabibili niya kay Kuya. Mga alahas, mamahaling bag, mga makeup. Nakakatakot nga ang ginawa niya Ibig sabihin, hindi niya mahal ang kuya mo. Kasi kung mahal niya si Kuya Arman, hindi niya aabusuhin ang kakayahan ni Kuya na bumili para lang sa kasiyahan niya. Ewan ko ba? Gwapo naman si Kuya, matalino, may magandang trabaho. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa pa niyang patulan ng babaeng yun Mukha namang walang pinag-aralan, ang tinis-tinis ng boses, ang kikay-kikay. Alam mo, mas matutuwa pa nga ako kung hihiwalayan na ni Kuya Arman si Joe Ang problema, mukhang mahal ng kuya mo si Joe. Ang tanong, hihiwalayan niya kaya ang hipag mo?
Hindi ako nakasagot sa mga sinabi ni Third. Gayunpaman, umaasa ako na gagawin niya ang tama. Hihiwalayan niya ang babae dahil wala namang ibang ginawa si Joe kundi ang lokohin ng kuya ko. Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan kong sabay na kumakain sina Kuya Arman, Joe at ang mga magulang ko. Tumayo pa si kuya at pinaghila ko ng upuan. Halika na, bunso. Kain na. Matagal na kitang hindi nakakasama sa pagkain eh. Ang bait mo yata sa akin ngayon, kuya. May nangyari po ba? Wala naman. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa'yo dahil sa mga ginawa ko. Na mali pala ang mga pinaniniwalaan ko. Sorry kung naniwala ako kay Joe ah. Hindi ko man lang naisip na hindi ka marunong magsinungaling. Nang dahil sa kanya, nag-away pa tayo. Bakit nandito pa si Joe? Nagkausap na kami. Aalis na siya bukas ng umaga. Arman, huwag ka namang ganyan. Alam mo naman na wala akong mapupuntahan eh. Nakakalimutan mo na ba? Tinakwil na ako ng sarili kong pamilya. Isa pa, kasal na tayo. Huwag mo naman akong itapon na parang basura oh. Sa tingin mo ba, magagawa ko pang pakisamahan ka na maayos? Pagkatapos ng mga ginawa mo, kinamumuhian kita, Joe. Hindi ko akalaing sa kabila ng purong pagmamahal ko sa'yo, magagawa mo pa akong lukuhin ng ganito. Hindi mo man lang iniisip ang nararamdaman ko. Umiiyak si Joe sa harap ng hapagkainan. Napailing naman ang mga magulang namin ni kuya, mukhang alam na nila ang nangyari. Halata kasing dismayado sila eh. Gayunpaman walang sino man sa kanila ang nagsalita. Tahimik lang na nakikinig sa usapan ng mag-asawa. Ganyan naman talaga sina mama at papa eh. Hanggang advice lang sila pero hindi yung tipo ng mga magulang na sisirain na ang buhay ng mga anak nila. Nakapagdesisyon na ako, Joe. Tanggap ko nang nagpanggap ka lang na may laman pa ang sinapupunan mo para pakasalan kita. Pero hindi ko masikmura ang ginawa mong pagpapalaglag sa anak natin. Masahol ka pa sa demonyo! Hindi ko naman kasi yun sinasadya eh. Napagtanto ko ng mga mali ko. Hay, salamat. Nalinawan ka na rin sa wakas, kuya. Tumahimik ka nga, Chelsea. Nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala. Dapat lang naman sa'yo yun eh. Masaya kong sambit tsaka maganang kumain. Sinaway na rin ako nila mama at papa kaya hindi na ako nagsalita pa. Gayunpaman, napapansin ko ang matalim na titig sa akin ni Joe sa pagitan ng kanyang pagluha. Siguradong galit siya sa akin dahil ako ang nakatuklas ng tinatago niyang sikreto. Wala naman akong pakialam kahit lumuha pa siya ng dugo eh. Ang mahalaga sa akin, hindi ko na siya makikita kahit kailan. Kinabukasan, nagising ako sa natatarantang sigawan ng mga kasama ko sa bahay. Bumangon ako at naghilamos tsaka nagpunta sa kusina. Nawala ang antok ko nang makita sina mama at papa na may kausap na mga pulis, habang si kuya naman natatarantang sumama sa mga medik na papasakay sa ambulansya. Kuya, anong nangyari? Bakit ang gulo rito? Mamaya na tayo mag-usap. Sasamahan ko lang si Joe sa ospital. Bakit niya kasi nagawa ang bagay na ito? Ano ba kasing ginawa niya? Naglaslas siya, Chelsea. Tinangka niyang tapusin ang buhay niya. Natigilan ako sa sinabi ni kuya. Hindi ko na nga siya nasundan pa sa labas lalo na't narinig ko na ang tunog ng ambulansyang papalayo na. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko dinala si Joe. Dahil kilala ng mga kasamahan ko si kuya, tinadtad nila ako ng tanong sa kung bakit nagawang maglaslas ng babae. Wala akong maibigay na matinong sagot, Miss Winnie. Nahihiya akong sabihin na niloko ni Joe ang kuya ko kaya siya pinagtabuyan. Mabuti na lang hindi ako ang na-assign para i-check ang vital signs niya. Stable na ang pasyente nang lapitan ako ni kuya. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Hiniwalayan ko na siya. Nawalan ako ng tiwala kay Joe pagkatapos ng ginawa niya sa anak namin. Tapos nagpanggap pa siyang nasa sinapupunan niya ang sanggol. Hanggang kailan niya ako lolokohin, Chelsea? Naglaslas siya nang sabihin ko sa kanyang tapusin na namin ang relasyon namin. Kuya, makakahanap ka pa ng babaeng higit pa kay Joe. Alam mo naman yun, hindi ba? Kasi kapag pinagpatuloy niyo pa ang toxic relationship niyo, wala pa ring mangyayari. Ayoko makonsensya, bunso. Ako na nga niloko. Ako pa ang naaawa. Ano ba ang gagawin ko?
Gusto mo bang ako na ang magpaintindi sa kanya, kuya? Hindi mo na siya dapat binabantayan dito sa ospital. Wala ka ng pananagutan sa kanya. Tinakot niya ako, Chelsea. Magpapakamatay daw siya ulit kapag pinilit ko siyang iwan. Huminga ako ng malalim dahil sa aking narinig. May pagkabaliw din pala si Joe sa totoo lang. Hindi man lang siya nangilag sa blade na ginamit niya ng laslasin ng pulso niya. Pinayuhan ko si kuya na umuwi na lang muna para makapagpahinga. Siya kanya naisipin ang mga susunod niyang gagawin. Pumayag naman si kuya. Naawa ako sa kanya dahil ibinilin pa niya sa akin ang babae pagkaalis niya. Plano ko talagang kausapin si Joe hindi para pakiusapan siya kundi para awayin. Pumasok ako sa kwarto niya nang magkamalay na ang babae. Saglit niyang nilihis ang kanyang tingin nang makita niyang ako ang nasa harapan niya. Ayos ka rin ano? Pagkatapos mong lokohin ng kuya ko, may gana ka pang takutin siya. Akala mo ba maaapektuhan kami kahit ilang beses ka pang magtangkang magpakamatay? Mahal ko si Arman. Hindi mo lang maintindihan dahil tingin mo sa akin masama akong babae. Ganun ka naman talaga, hindi ba? Masama ka. Nagawa mo pa ngang ipalaglag ang sarili mong anak Tapos may gana ka pang maghabol sa kuya ko? Alam mo ba kung saan banda ko kinikilabutan sa'yo? Sa paraang ginagamit mo ang paglilihi para makalikom ka ng mamahaling alahas. Total kompleto naman ang binigay sa'yo ng kuya ko. Bakit hindi ka nalang maglaho? Kasi kung ako ang masusunod, idedemanda kita. Niloko mo ang kuya ko. Hindi ko naman sinasadya Tsaka narinig ko si Arman kanina. Patatawarin niya ako. Tatanggapin niya ulit ako sa buhay niya. Basta wag lang ako magpapakamatay ulit. Ang kapal ng mukha mo. Oras na ginawa mo yan, ang ipagsiksikan sa pamamahay at buhay namin ng mukha mo, ako na ang makakaaway mo. Wala ka nang magagawa. Nagkabalikan na kami ng kuya mo. Akala ko, bunga lang ng kalasingan sa dami ng antibiotics kaya nasabi ni Joe ang mga salitang yun. Akala ko nga nahihibang na siya Pero nagulat ako nang makalipas ang ilang araw, halos 1 linggo kung susumahin, sinundo ni Kuya Arman si Joe sa ospital. May nagbago kay kuya, alam ko. Kontratuhin niya kasi si Joe, may pag-iingat. Ang nakakaimbyerna pa, dinala ni kuya sa bahay ang manlolokong babae. Nang maihatid niya nga sa kwarto nila si Joe, masinsinan ko siyang kinausap. Kuya, hindi ka pa ba nagtatanda? Nakita naman natin kung paano kanya niloko Tapos inuwi mo pa siya rito sa bahay natin. Sana pinasundo mo na lang siya sa pamilya niya. Hindi ko magagawa yan, bunso. Mahal ko si Joe Nakahanda akong bigyan siya ng pagkakataon. Ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Huli tayong nag-usap, desidido ka nang makipaghiwalay sa kanya. Tapos ngayon, kung sambahin mo siya, talo pa ang anito? Masama bang bigyan ko siya ng ikalawang pagkakataon? Malay natin, pagsisihanan niya ang ginawa niya. Kasal na kami, Chelsea. Hindi yun ganun kadaling ibaliwala. Kuya, kaya nating kitain ang halagang ginastos mo sa kasal. Pero ang kalayaan mo mula sa babaeng yan mahirap makuha. Kapag natali ka na kay Joe, baka mas lalo ka lang niyang abusuhin. Hindi mo ba nakikita? Gold digger ang gusto mong makasama habang buhay. Ngumiti lang si kuya sa akin sabay sabing kailangan na niyang pumasok sa kwarto. Hindi raw matutulog si Joe kapag hindi siya pumasok sa loob. Hindi ako makapaniwalang sinundan siya ng tingin pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Parang nag-iba si kuya. Para na lang siyang robot kung kumilos. Malayo ang tingin niya kapag nakikipag-usap. Hindi man lang niya magawang makipagtitigan sa akin. Nang pumasok siya sa loob ng kwarto, mas lalo akong kinilabutan. Namataan ko kasi si John na nakatingin sa amin at nakaririmarim ng umisi. Hindi ako mapalagay sa biglang pagbabagong nangyari kay kuya. Kaya naman kinonsulta ko ulit ito kay Third. Hindi kami natuloy na puntahan ang sinasabi niyang mangkukulam, kaya naman sa pagkakataong yon, nagdesisyon na ako. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Chelsea? Oo, Third. Malakas ang kutob kong may ginagawang kakaiba si Joe sa kuya ko. Maski nga ang mga salita nila mama at papa hindi niya pinakikinggan Tapos para na siyang robot kung kumilos. Magsasalita at aangal lang kapag si Joe ang pinag-uusapan. Sige, ganito na lang. Bago tayo gumawa ng hakbang para maitaboy si Joe sa bahay niyo, ipapatawas na muna natin ang kuya mo, ha? Sige, day off ko naman 3 araw mula ngayon. Tatawagan na lang kita kapag nagpasundo ako sa'yo. Walang problema, Chelsea.
Matyaga akong hinintay ang araw na makapunta na kami sa bahay ni Aling Rona. Pero bago yon, minatsyagan ko muna si Jo sa loob ng 3 araw. Sa umaga bago ako pumasok sa trabaho, napapansin kong panay ang pagbabasa ni Jo ng libro kay kuya. Hindi ko maintindihan ang lengguwahe ng binabasa niya, pero parang lengguwaheng Latin. Para namang mabuting estudyanteng nakikinig lang ang kuya ko sa kanya. Pero iba talaga ang kutob ko eh. Sa hapon naman o gabi, pagdating ko ng bahay, nahuhuli ko si Jo na humihingi na naman ng kahit na ano kay kuya. Pera, alahas, mga mamahaling bagay. Sa katunayan, nang hingi ni Jo kay kuya ang kanyang ATM ay walang pagdadalawang isip yung binigay ng kapatid ko. Habang tumatagal, nagiging mas tahimik na si kuya. Hindi pumapasok sa trabaho. Nagbabago na rin ang kalusugan ng kanyang katawan. Namayat si kuya, naging maputla, nanlalalim ang mga mata, paus ang boses. Puro Jo na lang ang nasa bibig niya. Kapag binibisita ko siya sa kwarto, lagi siyang nakahiga, hinang-hina. Pagsapit ng ika-4 na araw, day off ko na. Kaya naman nagmamadali akong nagpakita kay Third para puntahan namin si Aling Rona. Parang ilang araw ka nang hindi natutulog ng maayos ah. Okay ka lang ba? Hindi ako okay, Third. Nag-aalala ako para kay kuya eh. Ilang araw na siyang wala sa sarili. Si Jo lang ang pinakikinggan niya. Hindi naman siya dating ganyan eh. Hindi siya masaway nila mama at papa kasi nga nagiging bayolente si kuya. Nakakatakot naman yan. Buti hindi ka niya ginugulo. Hindi naman, kaso nagiging weird na siya habang tumatagal eh. Tulala si kuya at malayo ang tingin. Kapag kinakausap ko siya, parang walang naririnig. Malalaman din natin kung anong ginawa ni Diyos sa kanya. Kahit ano pang sikreto ang tinatago ng babaeng yan, lalabas din. Ipinagmaneho ako ni Third papunta sa bahay ni Aling Rona. Sa kabilang barangay pala siya nakatira, Miss Winnie. Maganda ang bahay ng mangkukulam. Moderno na rin ang estilo at maraming tanim na halaman sa bakuran. Kulay peach ang pintura ng bahay niya at tiles ng sahig. Tinted na glass sliding windows naman ang meron siya na may kulay puting kurtina. Bukas ang bintana kaya kita ko ang kabuuan ng kanyang bahay. Malinis at mukhang masinop ang mga nakatira. Halika, ipapakilala kita kay Aling Rona. Sigurado ka ba? Ito ang bahay niya? Ang ganda naman. Bakit? Nag-e-expect ka ba na sa kakahuyan nakatira si Aling Rona? Sa paglipas ng panahon, natuto na rin makisabay sa pagbabago ang mga mangkukulam, Chelsea. Kaya na rin nilang maging sosyal kagaya natin. Saka nakikipagbiroan na din sila sa mga kapitbahay. Hindi kagaya dati na kapag nakakakita tayo ng mangkukulam, magsisipulasan kagad tayo sa takot na baka masumpa. Ayos din naman pala kung ganun. Pumasok kami sa bakuran kahit hindi pa kami nakakapagtao po. Walang aso si Aling Rona kaya siguradong walang mangangagat sa amin kahit libutin pa namin ang buong bakuran niya. Pero napansin ko marami siyang pusa. Sa tansya ko, nasa 5 ang alaga niyang mga pusa. Pag-alagala sa sala ang isa, yung isa naman nakasampa sa may bintana, yung 2 tila ba naglalaro habang nagkakalmutan, habang ang panghuli naman nakaabang sa pinto na parang hinihintay kaming pumasok. Ang weird naman ng pusang yan, nakatitig sa atin oh, baka mangalmot bigla yan ah. Hindi naman siguro. Ming Ming Ming! Huwag mo nang tawagin, umaangil oh. Huwag kayong mag-alala, ganyan lang talaga ang pusang yan. Kinikilatis niya ang mga bago kong kliyente lalo na't ngayon lang niya nakita. Aling Rona! Maliit na babae si Aling Rona. Hanggang balikat ko lang yata siya eh. Payat at nakasuot na kulay itim na headband. May nag-iisa siyang kwintas na may palawit na hugis triangle na siguro medalyon yun. May singsing siyang suot na gawa sa ginto, pero yung estilo, kagaya ng mga singsing na meron ng mga estudyanteng nagtatapos sa kolehiyo. Nakangiti ang babae, kita ang lahat ng gilagid niya, medyo luwa ang mga mata, pero wala naman akong maramdamang kakaiba sa kanya. Mukha naman siyang harmless. Magandang araw po. Chelsea, tama ba? Huwag kang mag-alala. Naikwento ka na sa akin ni Third, kaya kilala na kita. Alam kong parating kayo ngayon, kaya hindi ko na tinuloy ang balak kong pag-alis. Ganun po ba? Pasensya na po kung naabala po yata namin kayo sa lakad nyo.
Sana po tinanggihan nyo na lang po muna si Third. Pwede naman kaming pumunta dito sa ibang araw. Hindi naman ako tinawagan ng kaibigan mo. Naramdaman ko lang na paparating na kayo. Ang mabuti pa tumuloy na kayo. Dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Pumasok kami sa loob ng bahay. Mas lalo akong namangha. Amoy mansanas ang buong lugar. Hindi kagaya ng mga nakikita kong bahay ng mangkukulam sa palabas. Dugyot na nga, mabaho pa, nagkalat ang mga kagamitang pangkukulam. Ibang-iba ang bahay ni Aling Rona. Malinis at maayos. Iha, pwede ko bang makita ang kanan mong palad? Oo naman po. Tama ang desisyon mong pumunta dito para maputol na ang sumpa ng panghuhumaling ng hipag mo sa iyong kuya. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Rona? May binabasang orasyon ng asawa ng kuya mo araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit nawala sa sarili ang kapatid mo. Ano po ang gagawin natin? Kailangan mo kong bigyan ng litrato ng babaeng gumagawa nito sa kapatid mo. Bibigyan natin siya ng leksyon para naman wag na niyang isailalim sa itim na mahika ang kuya mo. Nagkalkal ako ng litrato sa gallery ng cellphone ko. Mabuti na lang talaga, ugali kong kunan ng litrato ang mga tao sa paligid ko, kaya kahit hindi alam ni Jo, swerting may picture siya na inedit ko na lang at pinadevelop ko sa pinakamalapit na Photoshop. Iniabot ko kay Aling Rona ang litrato. Maupo na muna kayong dalawa sa sala. Kung gusto niyo magbasa kayo ng mga libro, may mga babasahin ako roon. Maraming salamat po, Aling Rona. Huwag ka munang magpasalamat, Iha. Wala pa akong nagagawa. Sige po. Bumalik kami ni Third sa sala at doon na lang muna tumambay. Mukhang isa si Aling Rona sa mga uri ng mangkukulam na ayaw ipakita ang kanyang ginagawa. Inuusig ako ng matinding kuryosidad. Nangangati ang mga paa ko na binalikan siya sa kwarto para sana silipin. Kaya makalipas ang ilang sandali na hindi ako nakatiis, tumayo ako at tinungo ang kwarto. Chelsea, saan ka pupunta? Gusto ko sanang silipin si Aling Rona eh. Hindi ako mapakali eh. Magtiwala ka na lang kasi. Alam niya ang ginagawa niya. Ang mga kagaya ni Aling Rona, hindi pumapalpak sa trabaho yan. Bayad ang hinahanap niya. Sige na nga, hindi lang kasi ako mapakali eh. Sana talaga magawa niya ng paraan para maibalik ang kuya ko sa dati at matigil na si Jo sa ginagawa niya laban sa kuya ko. Napakasama niya talaga. Kaya ako, kikilalanin ko muna ang babaeng mamahalin ko bago ko siya pakasalan. Ayoko magaya sa kuya mo, no? Na dahil sa sobrang pagmamahal, hayan, inaabuso na ng asawa niya. Kaya nga tayo nandito eh, para tulungan si kuya, hindi ba? Grabing ugali naman meron si Jo. Ipinalaglag na nga niya ang magiging anak nila. May gana pa siya magmalaki. Kung sa pamilya ko nangyari ang ganyan, malamang matagal na namin siyang kinasuhan. Pinili ko na lang manahimik kahit marami pa akong gustong sabihin. Kahit ano pang paninirang gawin ko kay Jo, hindi na magbabago ang katotohanan na sinira niya ang tiwala ng kuya ko. At ngayon, parang sisirain pa ng manlolokong babae pati buhay ng kuya ko. Ilang sandali pa ang lumipas, lumabas na ng kwarto si Aling Rona. Maaliwalas ang muka at nakangiti pang lumapit sa akin. Nagawa ko na, Iha. Ilang araw mula ngayon, makikita mo na ang resulta. Maraming salamat po, Aling Rona. Ano po bang eksaktong ginawa ninyo? Mabilis ang gapang ng karma lang, Iha. Para naman tigilan na ng hipag mo ang kakaorasyon niya sa kuya mo. May nalalaman pala siya sa itim na mahika. May tinatago siyang libreta. Ang problema lang, kaya niyang igawad ang sumpa. Hindi naman siya marunong magtanggal. Sana talaga tigilan na niya si kuya. Hindi pa siya nakontento sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Talagang balak pa niyang dagdagan ha. May mga tao talaga na masyadong abusado sa kakayahan nila, Iha. Porke kaya nilang gumawa ng kababalaghan, basta na lang nilang pinarurusahan ang mga nakakaaway nila sa mas nakakapangilabot na paraan. Huwag kang mag-alala, gagaling din ang kuya mo kapag napagtantunan ng hipag mo ang pagkakamali niya. Binigyan kami ni Aling Rona ng langis na ipapahid ko lang sa noo niya tuwing gabi
para mabawasan ang pananakit ng kanyang ulo. Sa tuwing babasahan kasi siya ng orasyon ni Jo, nawawala siya sa sarili, nakakalimot hanggang sa hindi niya na kami pinakikinggan. Mas importante pa sa kanya ang boses ni Jo kapag nagsasalita ang babae. Pati nga ang mga magulang ko na dati ayaw ng gulo, nakikialam na rin. Mas gusto nilang paghiwalayin sina Kuya at Jo dahil wala nang nagagawang tama ang kuya ko. Maibigay lang ang hinihingi ng babae sa kanya. Nagulat pa nga kami nang malamang said na ang laman ng ATM account ni Kuya, sumobra na rin ang limit ng mga credit cards niya. Ilang sulat na mula sa bangko ang natanggap namin, naniningil at binibigyan si Kuya ng ultimatum para mabayaran ng mga yon. Dahil sa nangyari, galit kong sinugod si Jo. Kinalabog ko ang pinto ng kwarto nila Kuya para lumabas siya. Jo, buksan mo tong pinto! Harapin mo ako! Ano ba kasing kailangan mo, Chelsea? Hindi na kita ginugulo, hindi ba? Iniiwasan na kita. Bakit pa sinusugod mo pa rin ako? Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan mo? Inubos mo ang pera ng kuya ko. Ang dami mong gamit at properties na binili. Walang yaka, ginamit mo ang savings niya nang hindi niya nalalaman. Wala kang magagawa. Kontrolado ko si Arman, kaya hindi kanya kakampihan, lalong hindi siya magagalit sa akin. Sana pagsisihan mo ang ginawa mo. Walang yaka. Bakit ako magsisisi? Nagbabuhay Reyna na nga ako eh. Kapag naubos ko ng pera ng kuya mo, aalis na ako dito. Iiwanan ko na siya. Bago ka umalis dito, magkakasakit ka. Luluhod ka sa lupa at magmamakaawa na pagalingin ka. Gigil kong wika sa kanya tsaka siya iniwan. Kinagabihan, palihim kong hinila si kuya palabas ng kwarto nila. Naliligo noon sa banyo si Jo, kaya nakuha ko ang pagkakataon na ipahid sa ulo ni Kuya Arman ang langis. Napansin ko, medyo bumabalik siya sa dati. Nakakausap ko siya ng matino. Kalaunan, sinabi niya sa akin na nakikita daw niya ang lahat ng ginagawa ni Jo. Hindi lang niya maintindihan kung bakit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Naibibigay niya sa babae ang lahat ng gustuhin niya. Inalo ko si Kuya at sinabing wag na lang siyang magpapahalata na may ginawa ako para manumbalik siya sa dati. Kailangan lang naming maghanap ng tiyempo para mapalaya si Jo at mailayo kay Kuya. Kailangan naming mabawi din ang pera niya na palihim na ninanakaw ng asawa niya mula sa kanya. Makalipas lang ang ilang araw, napapansin kong matamlay si Jo. Namumutla siya, mahina, lalong hindi makausap. Pansin ko din na nagiging maumbok ang kanyang tiyan. Kinabahan ako sa kaalamang baka buntis ang babae, pero nang ikonsulta ko yon kay Aling Rona, natawa lang siya. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi buntis ang hipag mo. Ang mga kasinungalingan niya naiipon sa loob ng kanyang tiyan. Oras na dagdagan niya ang panloloko, mas lalaki ang tiyan niya hanggang sa pumutok ito na ikamamatay niya. Diyos ko, nakakatakot naman po yata ang kulam na iginawad niyo sa kanya, Aling Rona. Yan naman ang bagay sa kanya, iha. Alam mo, kapag hindi natin pinaranas sa isang tao ang lasa ng kasabaan niya, hindi siya magtatanda. Kaya mas mabuting pagdusahan na niya ngayon para makapagdesisyon siya. Buhay niya ang kapalit sa bawat pagmamatigas niya. Ikinalma ko ang aking sarili pagkatapos marinig ang paliwanag ni Aling Rona. Siguro naman tama siya. Kailangan naming gawin ito kay Jo para matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Tuloy, wala kaming nagawa kundi pagmasdan na lang siyang lumalaki ng lumalaki ang kanyang tiyan hanggang sa nakatanggap kami ng balita na nababayaran na ang credit cards ni Kuya. Na ibabalik na rin ang savings niya. Na-retrieve pa ang mga mamahaling alahas at gamit na binili niya para kay Jo. Siguradong matutuwa si Kuya kapag nalaman niyang bumalik na ulit ang pera niya sa account niya. Nakonsensya siguro si Jo, kaya ginawa niya ng paraan para maisoli ang pera. Nakonsensya o natakot? Pinalaki mo ba naman kasi ang tiyan eh? Nakita ko siya nang dumalaw ako kanina. Ang nipis na lang ng balat niya sa tiyan. Kitang-kita ko pa nga ang mga ugat eh. Tapos sa mga laman loob niya, parang nananalamin na. Naaawa ko sa kanya sa totoo lang, pero kapag naaalala ko ang mga ginawa niya kay Kuya, gusto ko siyang isumpa. Hayaan mo na. Nakikita ko naman na parang nakakaramdam na rin siya ng takot eh. Siguro, gusto niya na magbago. Kaya pagbigyan na natin. Sa bagay, wala naman akong karapatang husgahan siya eh. Hindi ako Diyos.
Ang sa akin lang, ayokong inaabuso tayo ng mga taong kagaya ni Joe. Sa tingin mo, hahayaan ko rin mangyari yun sa'yo? Halos magkapatid na ang turingan natin, Chelsea. Alam kong masama na niyaya kitang ipakulam si Joe. Pero ito lang naman ang paraang nakikita ko para matuto siyang lumugar ng tama. Hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa idea mo, hindi maitatama ang pagkakamali ng maldita kong hipag. Habang tumatagal, nanunumbalik na sa katinuan si Kuya. Mas kalmado, mas maayos nang makipag-usap. Sa katunayan, siya pa ang nag-alaga kay Joe nang maging malubha ang kalagayan ng babae. Sana mapatawad mo ko, Arman. Nasilaw lang talaga ako sa yaman na pwede kong makuha kapag pinakasalan mo ko. Akala ko, kaya kong panatilihin ang kakayahang yon kahit pa makapanakit ako ng ibang tao. Ilang beses kitang niloko, pero taos-puso mo pa rin akong pinatatawad. Nahihiya ako sa'yo. Ako man, hindi makapaniwala na magagawa mo mga bagay na to, Jo. Minahal kita. Siguro nga kahit ilang beses ka pa magkamali, patatawarin pa rin kita. Pero nagsawa na ako. Napagod na ako sa kakapasensya sa'yo. Tatanggapin ko ano man ang kaparusahan mo, Arman. Alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang dati. Sana lang wag mong dalhin ang bigat ng pagkakasala sa puso mo. Mag-move on ka. Ayoko naman na maging miserable ka ng dahil sa akin. Umiyak si Kuya Arman at malungkot na tumango. Alam kong ito na ang huling desisyon na gagawin niya para kay Joe. At sigurado ko, pipiliin na ni Kuya ang tama. Naghiwalay din sila ni Kuya. Napawalang bisa ang kasal nila at nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Hindi na rin namin kinasuhan si Joe sa pakiusap na rin ni Kuya. Naiintindihan ko naman kung bakit kailangan niyang gawin yun. May pinagsamahan sila kahit papaano. Dahil sa napagtanto ni Joe, dahan-dahan siyang gumaling mula sa kanyang karamdaman. Lumiliit na ng paunti-unti ang kanyang tiyan hanggang sa manumbalik yun sa dati. Ako naman, napaiyak sa tuwa kahit pa ako talaga ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganoon. Alam ko kasi na pinagsisikapan na ni Joe na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Salamat sa Panginoon. Akala ko talaga mamamatay na ako. Binigyan pa niya ako ng pagkakataon. Hindi ko na ito sasayangin. Alam ko, Jo. Mabuti ka namang tao eh. Hindi ko lang alam kung bakit mo nasikmurang gawin sa amin ang mga ginawa mo. Pero hindi kita kukulitin na sabihin sa amin yon. Irerespeto ko pa rin ang pananahimik mo hanggang sa dumating ang araw na kaya mo nang sabihin sa amin ang lahat. Maraming salamat, Arman. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong pagtulong sa akin. Chelsea, salamat sa pag-aalaga sa akin ha. Kahit minsan na kitang ginalit dahil sa pagiging makasarili ko. Huwag mo nang uulitin yon, Jo. Hindi magandang tignan na ikaw naman ang makakaranas ng mga pinagdaanan namin. Sana maging mabuti ka na sa kapwa mo. Pangako, hindi na ako babalik sa ganung gawain. Maraming salamat sa inyo. Umalis na ng bahay namin si John na panay ang hingi ng tawad niya sa amin. Hindi naman matigas ang puso ko para ipagdamot yon sa kanya. Hinayaan na namin siya sa buhay niya dahil alam kong natuto na rin siya sa kanyang pagkakamali. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan na lang namin na ikinasal ng muli si Joe sa isang foreigner na taga-Australia. Naging bisita pa namin sila bago lumipad para manirahan sa ibang bansa. Inimbitahan namin sila sa isang family dinner kasama si Third na malugod naman niyang pinaunlakan. Masaya ako na makita kang nagbabago na, Jo. Sana magtuloy-tuloy na ang swerte mo sa ibang bansa. Ako nga itong dapat na magpasalamat sa inyo eh. Lalo na sa iyo, Arman at Chelsea. Naging mabuti pa rin kayo sa akin kahit malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Kalimutan mo na yon, Jo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi tayo perpekto. Ang sa akin lang, matutunan sana nating ayusin ang buhay natin habang maaga pa. Para naman hindi tayo makapanakit ng ibang tao. Mas masarap mabuhay ng walang hinanakit at tinatagong lihim, Jo. Naikwento ko nga sa asawa kong mga kalokohan ko noon eh. Sabi niya sa akin, baka raw gawin ko sa kanya ang ginawa ko sa inyo noon. Sabi ko naman, hindi na mangyayari yun. Natuto na ako ng leksyon. Hindi na ako magkakamali pa. Salamat naman kung ganon. Napalingon ako kay Third na nakangitiring nakatingin sa akin.
Wala kaming pinagsabihan sa ginawa namin, ang paglapit namin sa mangkukulam na si Aling Rona kahit sa mga magulang namin. Nanumpa kami ni Third na sa aming dalawa na lang yon dahil ayokong magalit sa akin si Kuya. Kahit pasabihin na natin na tuluyan na rin siyang nakamove on sa ginawa sa kanya ni Joe. Minsan na rin naming dinalaw si Aling Rona. Kaya alam kong kahit isang mangkukulam ang matanda ay mabait din naman pala siya. Gumagamit nga ako ng itim na kapangyarihan, Iha. Pero hindi ako mamamatay tao. Lahat ng naging kliyente ko, hindi ko lang basta hinahayaang magpakulam ng kung sino-sino. Inaalam ko muna kung karapat-dapat ba silang tulungan at kung sino ang ipapakulam nila. Nakikita kong kailangan kayong tulungan at nakuha naman natin ang tama, hindi ba? Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Aling Rona. Alam kong mahirap para sa inyo ang desisyon na to pero pumayag kayo. Huwag kang mag-alala, Iha. Nagiging okay na rin si Joe. Nakikita ko sa hinaharap niya na magiging maayos na ang buhay niya. Magiging patas na siya sa lahat. Salamat po, Aling Rona. Sana nga po. Sa ngayon, regular pa rin kaming nagkikita nila Third kahit may kanya-kanya na kaming asawa. Pinsan niya ang nakatuluyan ko. Samantalang ang best friend ko, kasamahan ko naman na nurse ang naging asawa niya. Si Kuya Arman, pinakasalan ng boss niya, tagapagmana ng real estate na kasalukuyang naka-line up sa project nila. Huling balita namin kay Joe, 3 na ang anak niya at pinagpatuloy niya ang pangarap niya na maging guro sa ibang bansa. Habang si Aling Rona naman, paminsan-minsang dinadalaw ko pa rin at napapansin kong nakahiligan na niyang mag-alaga pa ng mas maraming pusa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Nuna Calabe, kay Priscilla Batumbakal from Hong Kong, kay Kisses Valle na nagwo-work sa Kuwait, kay Koy Cabrera Sembrano, kay Ana Marie Bataraw. Shoutout din po kay Mary Jane Melo Cotones, kay Ferdy Sales from Canada, kay Limay 34, kay Charles Dio at Ichigo, kay Elaine Chua, kay Ma'am Milrose Demate, kay Ma'am Martina Angdasan, kay Yam 28 at kay Egg Sospas, kay Mary Ann Valderamos. Hello din po kay Sarah May, kay Roberto Crimen, kay Febe Ranyada, kay Josephine Beroya, kay Ayin Bakay, kay Yasmin Obinay, kay Ma'am Celia Tolentino, kay Rose R. Dogitom, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Chris Gel Mamado, kay Ivy Vizca, kay Lea Lumentigar, kay Ruben Isip, kay Sarah B. Sims. Shoutout din po kay Ross B, kay Abu Aba, kay Ales Naroda, kay Winilyn de Tablan, kay Marilu Pineda, kay Giselle Vergara, kay Lolita Omeda, kay Marilyn Gupong, kay Corazon Santos, kay Priscilla Arendela at kay Lady Dam. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag nyo rin pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon ay maka 100k subscribers, kaya kailangan ko pa rin po ng tulong nyo ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.